Good morning. Maganda pa ako sa umaga. Amen. Sabihin mo, yung mga kananayan at mga kababaihan, sabihin nyo sa sarili nyo, maganda pa ako sa umaga. Amen. We are declaring the things that are, though they are not, yung mga boys, sabihin mga boys, mas pogi kami kaysa sa inyo. Kasi daw faith is calling the things that are not as though they were, di ba? As though they are. Tinatawag natin ang mga bagay na, ang pananampalataya daw ay pagdeklara ng mga bagay na bagamat hindi pa nakikita, pero itinatanggap na natin, inaangkin na natin. That's faith. Kaya kung sa umagang ito, feeling mo hindi pa ikaw ganun kaganda, declare it. Amen? Kaya lagi kong dinideclare yan, pansin nyo, every time na tumatayo ako dito, lagi kong dinideclare, maganda ako. Amen? That's faith. Amen po ba? Katulad nung si Samuel, di ba? Si Sam, nung time na wala pa akong anak, dinideclare ko yan sa sarili ko, iniisip ko, ini-imagine ko na may baby na umiiyak sa loob ng bahay at magkakaroon ako ng anak. That's faith. And God, the language in heaven, the only language in heaven is faith. Kung may pananampalataya ka, pakikinggan ka ni Lord at tutugunin ang kahilingan mo. Di ba? Amen po ba? Maraming mga miracles sa New Testament sa panahon ng Panginoong Jesucristo during His ministry dito sa mundo na ang lahat ng tumanggap mula sa Kanya ay ayon sa kanilang pananampalataya. Kaya lagi nating i-stir up, lagi nating i-exercise yung ating pananampalataya sa bawat araw dahil walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? This week had been a very, very busy week for me. Sobrang busy. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng kabisihan na yon ay hindi talaga siya nagkulang. Ang biyaya niya ay sapat at higit pa sa sapat. Hindi siya nagkulang at yung kahilingan ko sa Kanya this month na sabi ko, Lord, wag mo akong bibiguin this month sa hinihiling ko at tumugon ng Diyos. Umabot siya, sumakto siya. Friday, sumakto yung kahilingan ko kay Lord. Bago talaga magsara ang month of May, talagang tinugon ni Lord ang kahilingan ko. Napakabuti ng Diyos, di ba? When you knock, di ba, God will be open. When you ask, He will give unto you. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Kailanman hindi nagkulang at kailanman hindi binibigo ng Panginoon ang kahilingan ng kanyang mga anak dahil mahal niya tayo, di ba? Amen. Sa umagang ito, gusto ko lang i-remind ang bawat isa that last May 24, nagkaroon ng worldwide celebration ang Jews and Christians, dalawang celebration na mahalaga ang kanilang, actually ating celebrate. Number one is the Feast of Shavuot, or the Feast of Weeks, or Feast of the Harvest. Ito ay hanggang ngayon ay sineselebrate pa rin ng mga Jewish, mga Hudyo, yung Feast of Shavuot or the Feast of the First Fruits. Mamaya explain ko yon. And we, the Christian believers, we also celebrate the Pentecost. Amen po ba? Natatandaan niyo ba kung ano yung Pentecost? Nawawala ang aking sermon. Natatandaan niyo ba kung ano yung Pentecost? Tandaan niyo? Pentecost means 50 days. 50 days. Mahalaga to sa ating mga Kristiyano dahil isa ito sa mga pundasyon ng ating pananampalataya, yung Pentecost. Amen po ba? Pero kasi pag pinag-uusapan ng salitang Pentecost, ang naaalala natin ay yung the Acts, kung saan ni-receive ng mga apostles ni Jesus yung fire of the Holy Spirit in the form of tongues of the fire of the Holy Spirit, na kung saan during that time ay nandun sila sa upper room at biglang dumating ang malakas na hangin at ang bawat isa ay may bumabang parang dila ng apoy sa bawat isa at sila ay napuspos ng banal na espiritu at ang bawat isa ay nagpahayag sa iba't ibang wika. Amen po ba? Subalit, kung matatandaan po natin, ang Pentecost po ay hindi nagsimula sa New Testament. It started in the Old Testament. Tayo po'y manalangin, dakila at makapangyarihang Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon.
Ang biyaya mo ay sapat sa bawat isa sa amin sa bawat araw. Kailanman, Panginoon, hindi ka nagkulang. Napakabuti mo, Lord, dahil muli binigyan mo kami ng pagkakataon na makadalo sa iyong gawain, makinig ng iyong mga salita, at mapuspos, Panginoon, ang mga pangako mo, Panginoon, na magbibigay sa amin ng inspirasyon at ng encouragement sa mga susunod na araw sa linggong ito, Panginoon. Lord, patuloy mo, Panginoon, stir up ang Holy Spirit sa aming mga puso, Panginoon. Let the fire of the Holy Spirit in us, Lord God, burn, O God, upang patuloy kami, Lord, na makareceive ng mga revelations na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Alam namin hindi mo kami, Panginoon, bibiguin sa araw na ito. Magpapahayag ka sa bawat isa sa amin in ways that we will be able to understand, Lord God. And I thank you, Lord God, sa mga oras na ito for the opportunity that I will be used, Lord, for your glory. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa mga oras na ito, mangusap ka ng malaya. Mangusap ka, Panginoon, ng malaya. I anoint you, Lord God, at hayaan mo, Panginoon, na malayang dumalo yung mga kapahayagan mo, Panginoon. At gamitin mo, Panginoon, ang mga labing ito na magpahayag ng mga salita, Panginoon, that will translate your revelations, Panginoon, sa mga salita, Panginoon, na mauunawa ng bawat isa sa amin, Lord. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Lord, sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga sa bawat isa. Medyo kinakabahan ako. Andito ang teachers ni Sam. Nako-confuse ako. Andito welcome po mga teachers. Salamat po sa maraming panahon, maraming taon na si Sam ay nasa TCDC at siya ay hinown nyo into a person na may pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Kasi alam niyo po ba, ang TCDC, ito ay promotion, Alam niyo po ba ang TCDC, kaya gusto ko dyan sa school na yan, kasi hindi lang siya nakafocus dun sa education ng mga bata, intellectual or knowledge, nakafocus po sila sa pagdi-develop ng spiritual aspect ng mga bata na kailangan. Kasi sa panahon na to, di ba, the world is getting darker and darker, di ba? Kailangan natin magliwanag. So, ang liwanag na yon, gagamitin yung mga anak natin dahil yung mga seed ng Word of God inilagay sa kanilang mga puso ay magliliwanag sa mga panahon na sila ay humaharap sa matitinding pagsubok. So, they're building generation that is godly. Amen po ba? Yun ang kailangan natin ngayon. Kaya yung mga nanay dyan na may mga anak, sa TCDC na kayo mag-enroll ng mga anak nyo. Promotion yan ha. Thank you, Prof. Baka naman. Welcome po sa mga nasa online. Welcome po, magandang umaga. At tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos sa umagang ito. So, sabi ko nga kanina, ang pag-aaralan natin is about the Pentecost. Kaya ang topic ng pag-aaralan natin ngayon sa umagang ito is from first fruits to fulfillment, understanding the to Pentecost, na makikita po natin, mababasa sa Leviticus chapter 23, 15 to 22, Exodus 19 to 20, Acts chapter 2, verses 1 to 4, Acts chapter 2, verse 41, and Jeremiah 31, verses 31 to 33, and 2 Corinthians chapter 3, verses 6 to 8. So sabi ko kanina, nag-celebrate nga po ang mga Hudyo ng Feast of Shavuot last May 24. And kasabay niyan ang celebration of the Pentecost ng mga Jewish believers, mga Christian believers katulad natin. At ang Pentecost pong ito ay hindi nag-umpisa sa New Testament, kundi sa Old Testament pa lamang as the Feast of Shavuot. Ano po ba yung Feast of Shavuot? Ang Panginoon ay nagbigay ng kautusan sa bansang Israel nung sila ay lumabas doon sa pagkakaalipin sa Ehipto, ay binigyan sila ng tuntunin ng Panginoon nung sila ay dumating sa the foot of Mount Sinai after on the 50th day from the Passover. Dumating sila doon sa paanan ng bundok ng Sinai at nagipag-usap sa kanila ang Panginoon. Amen po ba? At doon nga ay binigay yung 10 Commandments na Big Ten. So, aside from that, nagkaroon pa siya ng maraming tuntunin with total of 613 rules and regulations na kailangan ng bansang Israel para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Lahat ng aspeto ng pamumuhay ng bansang Israel, nagbigay ng tuntunin ang Panginoon dahil sila ay fresh from the slavery, di ba? Sila ay matagal na naalipin. Almost 400 years ang pagkakaalipin nila sa, tama ba? If I'm not mistaken, na pagkakaalipin nila doon sa bansang Ehipto, kaya wala silang identity, wala silang national identity. So, kumbaga parang they are innocent, wala silang alam kung anong gagawin dahil nasanay sila na sumunod lang, wala silang direksyon. So, this time, tinulungan sila,
nakipagkasundo sa kanila ang Diyos, nagkaroon ng covenant sa kanila ang Diyos, binigyan sila ng mga tuntunin na kanilang susundin upang maging isa silang matatag na bansa. Amen po ba? So, doon nag-umpisa ang Pentecost. So, ano daw yung Pentecost? Pentecost started in the Old Testament as Shavuot. Pag sinabing Shavuot, sabi dun sa Leviticus chapter 23 verses 15 to 17, iniutos ng Panginoon sa kanila that you are to count 7 full weeks from the night of the Passover, at yung 7 full weeks na yon, total 49 days. Ang tawag doon ay first Feast of the Weeks, and on the 50th day ay magkakaroon ng malaking celebration. Ang initial purpose ng celebration na yan is Feast of the Harvest. Sabi niyo, bakit naman kaya bibigay Feast of the Harvest? Di ba noong panahon sa Sinai, nung nasa Exodus ang mga bansang Israel, hindi naman sila nagtatanim. Bakit kailangang bigyan sila ng tuntunin ng Panginoon na magkaroon ng pista ng pag-aalay ng kanilang mga ani? Siyempre, hindi pa naman talaga yan nangyari during their Exodus, nung nasa desert sila. Nangyari yan, tuntunin na yan, ay nagkaroon ng totoong kaganapan nung sila ay pumasok na doon sa Promised Land, nung nagtanim na sila. Pero ibinigay ang tuntunin yan dahil mahalaga yan doon sa mga Israelita para i-remind sila ng Panginoon na everything that's yours, galing sa akin. Katulad ng shinare sa atin sa tithes and offering, lahat ng meron tayo, anumang ani yan, pera man yan, lakas man yan, lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. And you have to offer your first fruit, the first and the best. Amen po ba? Yun ang tuntunin na ibinigay ng Diyos sa kanila, dapat hindi na kalimutan. Pero during that time, it is also marks the giving of the Torah at Mount Sinai. Sabi ko nga sa inyo, they stayed there for 11 months. At maraming, sabi ko, 613 na mga rules and regulations and commandments ang binigay total sa kanilang Panginoon sa loob ng 11 months na pagkakampo nila doon sa paanan ng bundok ng Mount Sinai. At yun nga po, ibinigay dyan sa panahon na yan, kasabay yun yung pagbibigay ng Torah or yung mga tuntunin doon na nakasulat sa 5 books sa Old Testament, di ba? Alam nyo naman yung books na yun, di ba? Yan sa Torah, Genesis, o yung makakasagot ng sundang kumpleto, bibigyan ko yan ng premyo. Genesis, ano pa? Exodus. Meron pang isa. Deuteronomy. O sino naka-perfect? Bala kayo dyan. Walang naka-perfect, walang may premyo. So yon, binigay din sa panahon na yan yung Torah, mga tuntunin doon sa 5 books na yon, kasama nga po yung 613 na tuntunin, kasama yung 10 commandments. So, inaalala nung panahon na yan, yung pista ng pag-aani at pista, pagbibigay ng tuntunin ng Diyos sa bansang Israel. So, malinaw na ha. Next, please. So, what is the spiritual meaning of first fruit? Bakit daw mahalaga yung first fruit? Anong ibig sabihin noon? First fruit daw, kaya binigay ni Lord yung tuntunin, is to honor God. To honor God. Paano ba natin i-honor si Lord? Sabi, bring all the fruits. Sabi niya sa di ba? Sa salita ng Diyos, ibigay mo ng buong buo ang iyong ani. Amen po ba? Sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your possessions and the first fruits of all your increase. You have to give the first fruit, the best, the first and the best. To honor God and to declare your faith, to exercise your faith in His provision. Ito ay nagpapakita ng ating pananampalataya at pagtitiwala na provide niya ang lahat ng ating mga pangangailangan at we are expecting a greater harvest to come. Alam niyo ba, every time na nagkakalob ako sa Panginoon, every time na nagbibigay ako ng tithes, I am declaring it that God will give more and more and more. Para saan? Hindi para sa sarili ko. Amen po ba? Hindi para lang sa satisfaction ko, kundi para maging daluyan ako ng pagpapala ng Diyos. Sana maging nasain ng bawat isa sa atin na pagpalain tayo ng Diyos, nang higit pa dun sa ating pangangailangan. Dahil ang Diyos, hindi naman yan sadista, na yung pagpapala mo, pag na-receive mo, malulungkot ka dahil ibibigay mo sa Kanya. Hindi. Yung blessing mo, mai-enjoy mo yan. You will taste and see His goodness. Amen po ba? Mai-enjoy mo, savor. Mananamnam mo, mararanasan mo, at higit pa dyan, you will overflow
para ma-share mo rin sa iba. Amen po ba? Naniniwala kayo? So that is the spiritual meaning of the first fruit. First fruit principle is giving God the first and the best. So yung first fruit principle during that time, sinasabi ni Lord na bago pa kayo umani ng kabuuan, yung unang-unang ani nyo, ibigay nyo na sa akin. Huwag niyong babawasan yon. The first and the best. Because you are expecting and declaring that more harvest is coming. Amen po ba? The moment ibinigay nyo yung first fruit, the best, in the first, dinideklara ninyo ng may pananampalataya na marami pang ani ang susunod. Kaya pagdating ng tithes and offering, bilisan nyo, magmadali kayo. That is an opportunity for you. Amen po ba? Privilege at opportunity na pagpapalain kayo ng Diyos, higit pa sa iyong pangangailangan. Amen po ba? Hindi ko ito sinasabi dahil gusto kong ma-brainwash kayo para ibigay nyo kung ano yung meron kayo. Kasi ang pagbibigay, it is a revelation. Hindi ito pilitan. Binibigay ito ng may pasasalamat, ng may kagalakan. Amen po ba? Dahil kung magbibigay ka ng hindi maluwag sa iyong kalooban, walang merit, walang bisa. Amen po ba? Nasain natin, every time na magbibigay tayo, pag nagdadalawang isip tayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, ipag-pray natin, Lord, bigyan mo ako ng isang pusong mapagbigay. At naniniwala akong pagpapalain mo ako higit pa sa meron ako upang patuloy akong maging daluyan ng mga pagpapala mo. Hindi lang sa iglesia ito, kundi sa ibang tao, sa pamilya. Amen po ba? Kasi yun ang role nating mga Kristiyano, maging daluyan ng pagpapala. Amen? Maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. Amen po. So next please. So the Pentecost in Old Testament and New Testament, meron siyang pagkakaparehas. Amen po ba? Both shared themes. Both occur 50 days after a major festival. Sa Shavuot, sa Old Testament, 50 days after Passover. Yan yung Passover, yung time na kung saan dumaan ang anghel ng kamatayan doon sa Ehipto na kung saan pinatay niyo yung mga first born child, di ba? Dahil nga ayaw silang palabasin ng pero nagbigay ng huling miracle ang Lord na namatay ang lahat ng firstborn child doon sa bansang Ehipto. Kaya after that, pinalaya sila. Pinalaya sila ng pero at sila ay napunta na doon sa ilang. So that is a Passover. Passover dumaan yung angel of death. Nilagpasan yung bahay ng mga Israelita at tumuloy dun sa bahay ng mga Ehipsyo. Amen po ba? That is the meaning of the Passover. And Pentecost, it is a Greek word, 50 days after Esther. 50 days after Esther, that is the time when Jesus resurrected from the death. Amen po ba? Yan yung time na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yan ang sineselebrate ng mga Christian believers. Amen po ba? Yung Esther. Pero, ang dalawang yan ay magkadikit because the Pentecost, the early Pentecost, the first Pentecost will be the shadow of what is coming in the New Testament. That is a foreshadow of Jesus coming. Amen po ba? Because Jesus will be the first fruit of the believers. Next please. Masyado akong mabilis. At pangalawang theme ay they both emphasize divine revelation. So, sa Shavuot, ibinigay ang God's word o yung Torah. Sa Pentecost naman, binigay naman ang Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit poured out upon people. Kung sa Old Testament, ibinigay ang mga tuntunin na susundin ng mga Israelita, sa New Testament, ibinigay naman ang Espiritu na magbibigay ng tuntunin at guidance naman sa mga mananampalataya. Ang Old Testament, binigay na tuntunin para sundin ng mga Israelita. Ang Holy Spirit naman ay ibinigay sa ating mga puso upang maging guidance, maging mag-lead. Ang purpose ng Holy Spirit is to lead us sa lahat ng ating mga gagawin. Hindi siya nagbibigay ng law and commandments. Ini-stir up niya. Let's say, kailangan mo ng patience. Hindi sinasabi ang law kasi ikukumand ka, kang magagalit sa anak mo. Ang Spirit, iba ang galaw. Ipo-pour out ng Spirit yung love sa heart mo para hindi ka laging nagagalit. Magkaiba yung paraan. Pero, iisa ang layunin. Amen po ba? To glorify God. Amen? Next, please. Messianic Jewish communities often celebrate both together, seeing Shavuot as foreshadowing Pentecost. So, yung mga Messianic Jewish, yung mga Hudyo na nanampalataya sa Panginoong Hesus Kristo, kasi hindi lahat ng Hudyo na nanampalataya, alam niyo po ba yon?
hindi porket Israelites sila, they are believing Jesus Christ. Up until now, marami pa rin mga Hudyo ang hindi na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya dadating ang panahon, yung katuparan ng inihula sa Old Testament, na sila man, ang lahat ng mga Hudyo, mga Israelites, ay maniniwala at sasamba sa ating Panginoon at dadating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So, yun. Yung mga Messianic Jewish or katulad natin, mga Hudyo na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sineselebrate nila parehas yung Shavuot at Pentecost dahil alam nila that the Shavuot will be the fulfillment in the New Testament. The Old Testament feast was the shadow and Acts 2 was the fulfillment. Amen po ba? The first Pentecost celebrated earthly harvest, and the second Pentecost would reveal a heavenly harvest of soul. So what happened in the first Pentecost at Sinai? The first Pentecost at Sinai, it is the giving of the law, and nakita natin doon. Basahin natin, nabasa niyo ba sa Exodus 19:18? That Mount Sinai was completely in smoke because the Lord descended upon it on fire. Bumaba ang presensya ng Diyos doon sa bundok ng Sinai at nanginginig ang mga tao. Nanginginig sila. Sabi dito sa 18, ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Takot na takot ang mga Israelita nung panahon na yun dahil bumaba ang presensya ng Diyos doon sa bundok ng Sinai. At dahil yung pagkakababaan ng Panginoon nung time na yun, very dramatic. Alam niyo ba kung anong meron? There was thunder, merong kulog, kumukulog ng malakas, there was fire, may apoy, at lumilindol. Lumilindol ang paligid. At naririnig nila ang audible voice of God. Naririnig nilang nagsasalita ang Diyos. At during that time, na-realize nila na, uy, grabe, God is holy and we are not. Alam niyo ba yung feeling na may kasalanan ka at humarap ka sa isang makapangyarihan? Na may batas, di ba? Nakakatakot, nakakapanginig. Ganun ang feeling nila, takot na takot sila nung time na yun. Kaya sabi nila doon kay Moses, Moses, maawa ka sa amin. Huwag mo na siyang pagsalitain, ikaw na lang makipag-usap sa Lord, kay Yahweh. Makikinig na lang kami sa iyo dahil takot na takot ang bansang Israel. Doon habang nagsasalita ang Diyos ng kanyang mga tuntunin, kumukulog, kumikidlat. Can you imagine yung parang scene, parang pelikula, na yung bundok ay nababalot ng apoy. Kumukulog, kumikidlat, naririnig nyo ang malakas na tinig ng Diyos. Di ba nakakatakot? So natakot ang tao. Kasi during that time, God is, pinapakita ng Diyos sa mga Israelita na, I am holy. Kaya sabi niya doon, sa tuntunin kay Moses, huwag mong palalapitin. Hanggang dyan, maglagay kayo ng hangganan. Maglagay kayo ng hangganan sa panang ng bundok. Huwag kayong lalapit. Kasi pag the moment na lumapit kayo, papatayin kayo dahil ang tao ay makasalanan. And God is holy. Hindi pwedeng pagsamahin ng holiness and sinfulness. Amen po ba? Kaya nagkaroon ng hangganan. Hindi pwedeng lumapit ang mga tao sa Panginoon. Hindi siya nakikita ng mukhaan ng mga tao. Dahil the moment na makita ng mukha ng Diyos, mamamatay sila dahil sila ay makasalanan. Amen po ba? And God spoke all these words. Next please. And God spoke all these words. Sabi doon sa 18, sa 21, sinabi ng Diyos, nagsalita ang Diyos. Sinabi doon yung 10 utos. Nag-umpisang magsalita ang Diyos doon sa 10 utos na ibinigay niya at naririnig ng buong bansang Israel. Bakit kailangan magbigay ang ng tuntunin ng Panginoon? Because God was forming Israel into His covenant nation. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng 10 Commandments, He instituted covenant na magdi-define ng identity nila bilang people of God. Amen po ba? Nagsalita ang Diyos sa kanila, He was forming Israel into His covenant nation. Gusto niya yung mga tuntunan ay sundin ng mga Israelita dahil nais niyang ma-define ng mga Israelita bilang hinirang ng Diyos, bansang hinirang ng Diyos. Amen po ba? God was forming Israel into His covenant nation. Dito binuo ng Diyos ang Israel bilang covenant nation. Sabi niya doon sa salita ng Diyos, I will make you a nation of priests. Pag sinabing nation of priests, I will make you a nation reflecting my holiness. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. So, during that time, pinaranas ng Diyos sa kanila. Bago ibinaba ng Diyos ang tuntunin, sila muna ay iniligtas. Inilabas muna sila
ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Dito ipinakita ng Diyos that His grace your obedience is a response to the saving grace of God. Sumunod ka sa akin. Nais ng Diyos ipaalala sa bansang Israel. Sumunod ka sa akin dahil sa kabutihan ko, inilabas kita sa pagkaalipin. Nais niyang maliwanag yon between Israelites and Him. And nais niyang ipakita din sa mga Israelita na ito that they have exclusive loyalty. Dapat magkaroon sila ng exclusive loyalty. Kaya sinabi doon sa 10 utos, di ba, walang ibang Diyos na sasambahin kundi ako lamang. Amen po ba? Walang iba. God is requesting, God is demanding from the Israelites an exclusive loyalty na wala silang sasambahin kundi si Yahweh alone. They must reject idols. Amen po ba? At ang commandments ay nagbigay sa kanila ng order sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, sa family, sa justice, and their social life. And that God, tinalaga ng Diyos ang bansang Israel as the priestly role. Amen po ba? Israel was meant to be the kingdom of priests, representing God's holiness sa buong mundo. Amen po? Kaya, sabi ng Panginoon, tatawagin kitang nation of priests upang ipakita mo ang aking kabanalan. Because God is holy. Katulad natin, the new Christian believers, we must represent the holiness of God. Amen po ba? Alam kong nagkakasala ang bawat isa sa atin. Amen? But we have Jesus Christ. Siya yung magiging vicar natin, magiging abogado natin, every time na nagkakaroon tayo ng pagkakamali, meron tayong lakas ng loob na lumapit muli sa Panginoon dahil we have Jesus Christ. Diba? His saving grace. Na sa kanyang mga latay sa kanyang mga dugong ibinuhos sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng ating mga kasalanan ay kanya nang pinatawad. Kaya wala nang hadlang sa ating paglapit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So we have this holiness. Sa Exodus 21, so what does the law reveal? The law revealed God's holiness. Ang Diyos ay banal. At pinakita din ng tuntunin at commandments ng Panginoon that makasalanan tayo. At kailangan nating sumunod. Yun ang pinakita ng kautusan ng Panginoon. The law could command righteousness, but it could not transform the human heart. That is the limitation of the law. Alam mo na kahit na may maraming tuntunin, yung binigyan na tuntunin, yung tuntunin na yan ay hindi magbibigay ng kabanalan sa'yo. Hindi ka mapapatawad ng tuntunin na yan. Ipapakita niya kung anong ka. Amen. Para kang humarap sa salamin. Pag humarap ka sa salamin, nakita mo, ay, ang pangit ko. Sorry ha. Ay, ang pangit ko. Pero kahit bumalik-balik ka sa harapan ng salamin, hindi ka pagagandahin ng salamin. It will reveal your true color, your true identity. That's the role of the commandment. Amen po ba? Hindi siya ay tuntunin na susundin mo para maging banal ka, pero hindi ka dito kayang pabanalin. Amen po ba? Tanging ang Panginoong Yesus lamang ang kaya magpabanal sa'yo. Amen? That is the limitation of the law. The law could command holiness, but it cannot produce holiness inside the heart. Amen? Ang holiness natin ay hindi, ang kabanalan natin ay hindi kayang ibigay ng batas. Sabi nga doon sa salita ng Diyos, I would not have known sin except through the law. Hindi mo alam kung anong kasalanan kung hindi ka binigyan ng kautusan, di ba? Kung hindi dahil sa kautusan, sabi ni Pablo, hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Amen? Ibinigay ang kautusan sa mga Israelita to remind them that they are sinful. Amen? Pero kung walang kautusan, walang paglabag. Sabi nga ni Pablo sa Roma, kung walang kautusan, walang paglabag. Because sin, I would not have known sin except through the law. Ang batas, ang kautusan, ang magpapakita kung ikaw ay lumabag o hindi. Dahil kung walang kautusan, wala kang lalabagin. Kailangan bigyan ng kautusan ng mga Israelita dahil kailangan nilang matuto parang bata na nag-uumpisang maglakad. Kailangan step by step. Amen? Meron silang step by step na susundin para mamuhay sila ng ayon sa kalooban ng Diyos. But in the New Testament, iba yung approach ng Panginoon. Mamaya malaman natin. So the limitation of the law also, it could reveal sin but not transform the heart. Papakita niya na nagkamali ka, pero hindi niya kayang baguhin ang puso mo. Amen po? The law can tell someone, do not lie, but it cannot remove the sinful nature of
that causes lying. Maaaring sabihin ng kautusan na sinungaling ka, pero hindi kayang tanggalin ng kautusan yung sinful nature. We have this sinful nature in us, di ba? This flesh. Meron tayong sinful nature because of the sin from Adam and Eve, di ba? We have this sinful nature in us na andyan lang yan, naka-settle down lang yan. At dadating ang time na may stir up yan. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong to, we are not really that holy, pure. Amen po ba? Hindi tayo ganun, hindi tayo pagganap. Pero sa araw-araw ng pamumuhay natin bilang Kristiyano, God is transforming us, di ba? From glory to glory, na maging kamukha at larawan ng Panginoong Hesukristo dahil ang ating fulfillment of our holiness doon sa langit. Amen po ba? Normal na nagkakasala ang tao, but then we have this hope na kahit na nagkakasala na tayo, meron tayong Ama na sa langit na willing tayong patawarin dahil sa Panginoong Hesukristo. Amen? So the law could reveal sin but not transform heart. The law acted like a mirror. A mirror can show dirt on your face, but it cannot clean you. Amen. That is the law. That's why religion alone cannot transform people. Maraming tao sa atin, di ba? Maraming pinagdaan ng religion. Katulad ko, galing ako sa, hindi ko na sasabihin. Pero during that time na naandun ako sa religion na yun, wala namang pagbabago sa aking spirito, sa aking pananampalataya. Parang ritual lang yung ginagawa kong pagsamba. Walang inner transformation. Amen po ba? Because religion cannot transform people. Because rules without relationship produce fear, guilt, performance, and spiritual exhaustion. Kapag ikaw binigyan lang ng mga maraming tuntunin, makakalo ka lang makakaramdam ng guilt, condemnation. Pero the Holy Spirit, doon sa New Testament, nung ibinigay ang Holy Spirit sa New Testament, nagbago yung desire ng puso natin. Binabago yung kalooban. There's a difference. Nagkaroon ng transformation from the inside out. Amen po ba? Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu ay nananahan sa puso mo at siya nang gumagabay sa iyo sa bawat araw ng iyong buhay. Nagkakaroon ng heart transformation, not only behavior modification. Yes, there will be a behavior modification. Binabago ang ugali mo, pero hindi yan external, kundi nag-uumpisa yung pagbabago ng ugali mo from the inside out. Nagkakaroon na ng pagbabago sa puso. Amen po ba? Yan ang ginagawa ng banal na Espiritu sa atin ngayon. So the second Pentecost is the fulfillment in the Acts. The second Pentecost, the fulfillment in Acts 2. Sabi doon sa Acts 2 verses 1 to 4. Sabi po doon, basahin ko lang, no? Hindi ko pala sinulat dito. When the day of Pentecost had fully come, take note of the word had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So noon sa Old Testament, the first Pentecost, there was fire. Amen po ba? May fire, may kulog, may kidlat, may usok. Dito sa New Testament, there's also a sound. May malakas na tunog na dumating, mayroong malakas na hangin, mayroong ding fire. And ito lang ang kaibahan. They were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Yes, there were fire, pero ang fire is different. Amen po ba? The fire that does not consume. Yung fire na hindi nagbibigay ng takot, ng panginginig, kundi yung fire na pumasok sa puso ng bawat isa. Nag-saturate sa puso ng bawat isa, at ang isa ay napuspos at nagsalita ng iba't ibang wika. Amen po ba? Napakatindi ng na-imagine nyo ba? Hindi ko kasi mapipicture out. Hindi ako marunong mag-drawing or what. Pero kung iisipin nyo, no, yung mga nangyari sa Biblia, kung ipipicture out mo lang, parang they're movies, no? Movies. Kung vivid ang imagination mo, para siyang movie na pag nireplay mo, grabe, no? Action na action, di ba? So the Holy Spirit during this time ay sinaturate ang puso ng mga mananampalataya at ang bawat isa ay nagsalita ng iba't ibang wika. So, the second Pentecost is the fulfillment of the first Pentecost. Sabi doon, sige nga please, parang nandyan, yan. The Old Testament feast was the shadow, Acts 2 became the fulfillment. Kasi ang Old Testament, sinasabi that they are the shadow or the foreshadow of the things to come. Pag sinabi nating foreshadow, what foreshadow the Old Testament?
Pentecost and Acts 2 fulfilled, moving from the law to the Spirit, from an earthly harvest to a heavenly harvest. Pag sinabi kasing foreshadow, parang alam niyo po ba yon? Anino siya nagdarating? Pag sinabing foreshadow, yung mga magaganap sa kinabukasan, sa susunod na panahon, nakita mo na yung shadow. Yung parang nagpagawa ka ng bahay, di ba? Nagpagawa ka ng structural plan. Hindi pa siya bahay nung binigay sa iyo yung structural plan, di ba? Pero, yung structural plan na yon, magkakaroon ng katuparan na maging isang bahay. Ganun ang ibig sabihin ng foreshadowing. Yung Feast of the Harvest, Feast of Shavuot sa Old Testament, it is a shadow of the things to come. Amen po ba? Malalaman natin mamaya kung bakit siya foreshadow. Bakit siya anino ng mangyayari sa kinabukasan. Naalala nyo, during the time, sa Acts 2 verse 1, after Jesus Christ resurrected from the dead, nagstay pa siya ng 40 days kasama yung mga apostles at siya ay nagturo, nangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. And before His ascension, sinabi niya doon sa mga disciples niya, sa mga mananampalataya niya na, wag muna kayong aalis ng Jerusalem. Hintayin niyo ang pangako ng Ama. So hindi sila umalis ng Jerusalem, they are waiting for the promise of the Father. So during that time, the whole Israel is preparing for the Shavuot. Bising-busy sila. So naandun ang mga mananampalataya, ang mga apostol ng Panginoon sa Jerusalem. At busy ang buong bayan sa preparation ng Shavuot. Maraming bansa, maraming Hudyo ang nasa Jerusalem ng panahon na yon at dahil nga sa Feast of Shavuot. At during the time, sabi doon sa first, balik nga please. Yun. Sige. Sige, baba. Baba pa. Sige pa. Sige pa. Layo na. When the day of the Pentecost had fully come, bakit sinabing when the day of the Pentecost had fully come? Kasi, anong panahon na yon? 50th day, di ba? Magse-celebrate sila ng Shavuot. Bumaba, sabi doon, when the day of the Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly, they came a sound from heaven as a rushing of mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Nagkaroon ng kaganapan ang pababa ng banal na Espiritu nung panahon ng pista ng first fruit. Bakit? Timing ang ginawa ni Lord. Timing. God really works in perfect timing. Amen po ba? Kaya may mga hiningi ka sa buhay mo na hindi mo naman nakuha ngayon, huwag ka malulungkot. May timing si Lord para dyan. Bakit tiniming ni Lord? Gusto niyang makita ng lahat ng Hudyo mula sa iba't ibang bansa ang kapuspusan, ang pagbaba na banal na Espiritu. Nung panahon na yon, punong-puno ang Jerusalem. Nais ng Diyos mag-witness nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. That's the time when the Pentecost had fully come. Ibinaba ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya sa lahat ng mananampalataya. That was a perfect timing. It shows that the Pentecost was not accidental, but a divine appointment. It was the exact time God chosen to fulfill His promise of the Holy Spirit. Perfect time yun. Pinili ng Diyos ang araw na yon para ganapin niya, tupdin niya, gawin niya yung pinangako niyang presensya sa mga mananampalataya at ang iyang Holy Spirit. Hindi aksidente, kundi divine appointment. Maraming panahon sa ating buhay na hindi natin naiintindihan, minsan akala natin, nagtatampo tayo kay Lord dahil akala natin hindi tayo pinapakinggan. Akala natin, yung iba lang ang binibless. Akala natin, kawawa tayo. Pero hindi. Dapat lalo tayong manabik dun sa mga panahon na akala natin hindi kumikilos at gumagalo ang Lord. Kasi, di ba, napag-aral natin ng mga nakaraang mga teachings ko dito, that God is really working behind the scene for your favor. He is arranging things for your favor. Huwag kang mag-fret, huwag kang magagalit, huwag kang matatakot, huwag kang magrereklamo dahil God is preparing the best for you. Katulad ng mga panahon na hindi ko pa naiintindihan, umiiyak ako lagi dahil wala akong anak. Sabi ko na nagkaanak ako, bakit ko ba sinayang yung mga 6 na taon na lagi akong umiiyak, sayang naman yung mga luha ko. Ito pala yung perfect timing, di ba? Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos because in His perfect time, lahat ng wishes mo, lahat ng prayers mo, lahat ng hiningi mo sa Kanya, ibibigay yan. Amen? Kung meron kang hinihiling sa Lord sa oras na ito, yan man ay kagalingan sa iyong sakit at karamdaman,
Maaring hindi mo pa siya nakikita ngayon, hindi mo pa nararamdaman, but God is healing you from the inside out. Maybe 10%, there's progression from 10% healing, 20% healing, 30% healing, 50% healing, and then 100% healing. Manabik tayo sa paggalaw ng banal na Espiritu. Amen po ba? May mga miracles na agad, abrupt, pero meron ding ginagawa si Lord na unti-unti, dahan-dahan. Kasi kasabay nun, piniprepare ka rin to receive the blessing. Amen po ba? Huwag kang malulungkot, huwag kang magrereklamo kay Lord kung, Lord, tagal-tagal ko na nagpipray para sa bagay na to, bakit hindi ko pa natatanggap? Kasi God is preparing you both physically and spiritually. Amen po ba? Para pag na-receive mo yung blessing, wala kang ibang sasabihin kundi gratitude, pasasalamat, na ito ay ginawa ng Diyos, hindi dahil sa galing ko, kundi dahil sa karunungan ko, kundi dahil ito sa kabutihan at sa grace ng Lord sa buhay ko. Amen po ba? There's a perfect timing. So, the Old Testament feast was the shadow and the acts became the fulfillment. Why? What foreshadow in the Old Testament, Pentecost and Acts fulfilled, moving from the law of the Spirit, from the earthly harvest to the heavenly harvest of soul. Doon sa Old Testament, there's a celebration, the feast of the first fruit, di ba? Ng unang ani. Nagkakaroon ng harvest physically. Nagkakaroon ng harvest ng trigo. Yun ang sineselebrate ng mga Israelites before. Pagdating ng New Testament, nagkakaroon ng kaganapan, nagkaroon ng harvest of soul. Ano? The Old Testament, physical harvest. The New Testament is the spiritual harvest of soul. Napakabuti ni Lord, no? Alam niyo ba yung feast ng Old Testament, lahat ng feast ng Old Testament, lahat po yan ay nakasentro sa pangako na pagdating ng mangliligtas ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga offerings, yan po ay foreshadow of Jesus Christ coming to save us. Amen po ba? Nakita natin doon, nagbigay ng external law during the Old Testament ang Panginoon, at pagdating ng New Testament sa Second Pentecost, hindi nagkaroon ng external law, kundi ng internal transformation ng Holy Spirit sa bawat isa sa mananampalataya. Amen po? Nakita natin dito, nagkaroon din, aside from the pagbaba ng apoy, nagkaroon din ng pagbaba ng apoy. Iba ang pagbaba ng apoy nung Second Pentecost. The first Pentecost, the fire descended on the mountain, but the second Pentecost, fire descended on people. Sa ulo ng bawat isang mananampalataya, bumaba ang apoy. Doon sa Old Testament, bumaba ang apoy doon sa bundok. Nagbigay ng kautusan ang Panginoon. Ngunit sa New Testament, nagkaroon ng panibagong covenant ng parang agreement ang Panginoon sa mga tao. And sa Old Testament, ang presensya ng Diyos ay external. But in the New Testament, God presence indwelt believers. Nasa puso na ng tao, nanahan sa puso ang presensya ng Diyos sa puso ng mga tao. Kasi sa Old Testament, tandaan nyo sa Old Testament, the Spirit of God come and go. Kaya marami noon, mga ginamit ang Panginoon na mga tao, mighty man of God, katulad ni Samson, katulad ni Saul, katulad ni David. May mga panahon na bumababa sa kanila ang banal na Espiritu, kaya nagkakaroon sila ng power to do things that's impossible, di ba? The Spirit in the Old Testament come and go, but in the New Testament, the Spirit of God indwelt. Nasa puso na natin, nanahan sa atin. Kaya alam niyo po ba, we have the Spirit of God in us. Ikaw ay tahanan ng banal na Espiritu, ang presensya ng Diyos ay nasa sayo. Kaya kausapin mo, stir up the Holy Spirit in you. Amen po ba? Ang mga believers ay kailangan i-exercise. Kailangan paggalawin mo ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? By faith. So we're asking of the things that are not as though they are. May mga bagay tayong hinihiling na akala mo, hindi pa, pero pinoproclaim natin because God is working. Amen po ba? Ina-arrange siya yung mga bagay-bagay na hiningi natin sa Kanya para magkaroon ng kaganapan. Dahil kasama natin ang Diyos, you don't have to shout. Kaya ang panalangin natin, hindi kailangan nagsishout, hindi kailangan nagsisigaw, hindi kailangan nag-iiyak. Prayer is just like breathing. Kasi nasa iyo ang banal na Espiritu. Amen po ba? Ang pagkikipag-usap sa Diyos ay hindi kailangan ng special na oras, special na lokasyon, special na panahon.
ang pakikipag-usap sa Diyos ay para lamang ng paghinga sa araw-araw. Dahil ang Diyos ay nananahan sa iyong puso, nananahan sa iyo, kasama mo. Amen po ba? Kaya wag mong sasabihin na hindi ko nararamdaman ang presensya ng Diyos. Sabi mo lang yun, kapatid. Kasi ang Panginoon hindi naman kumikilos by our emotion, di ba? Hindi naman siya kumikilos through that Naandyan ang Diyos. Acknowledge lang His presence at mararamdaman mo ang kanyang presensya. Hindi ka nag-iisa kung hindi ka man nainiwan ng iyong mahal sa buhay. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang banal na Espiritu. Kaya sinasabi sa salita ng Diyos sa New Testament, sa o dalawang nagkatipon sa aking pangalan, ay naroon ako sa iyong kalagitnaan. Bakit? The pinakamaliit na number ng Diyos ay binigay, isa o dalawang nagkatipon, naandun ako. Bakit? Hindi ka lang isa. Naandun na siya agad. Alam niyo, dalawa agad kayo. May kasama ka palagi dahil ang banal na Espiritu ay nasa sayo. Amen po ba? So the fire moved from mountain to human hearts. Next please. Nagkaroon din ng pagbabago from law to spirit. The promise of a new covenant. Sa Jeremiah 31 verse 33, sabi po doon, matagal na ba? I will put my law in their minds and write it on their hearts. At sabi sa Corinthians, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh. Nagkaroon ng hula si Jeremiah na dadating ang panahon na ang tuntunin ng Diyos ay hindi na kailangang isulat pa, kundi yan ay hindi na kailangang isulat pa dun sa bato, kundi isulat na sa puso ng mga mananampalataya. Nasaan ba yan? Sabi niya, tatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Nagkaroon ng pagbabago. Kung noon ang batas ng Diyos ay nakasulat sa tablet of stone, ngayon nakasulat na sa puso natin. Amen po ba? Kasi pag nakasulat sa tablet of stone, walang effect. Physical lang yon. But if it is written in our hearts, magkakaroon ng inner transformation. Dahil kasama na natin yung pagpapaalala, yung guidance, yung leading ng Holy Spirit. Sa Sinai, ang law ay written on stone. At Pentecost, the law was written on our hearts. Ang lahat po ba ay tumanggap na sa Panginoon? Amen po ba? Ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Nagkukumand sa iyo. Huwag mong hayaan na banal na Espiritu ay laging tulog sa iyo. Stir up His presence. Stir up ang banal na Espiritu sa puso mo. Lagi kang humingi ng guidance sa Kanya. Sa araw-araw nang yung ginagawa, ask His guidance. Hindi Kanya bibiguin. Amen po ba? It is written, not with ink. Hindi nakasulat sa tinta, kundi sinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas ng bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Ang Christianity kasi hindi lang about rules. It's about transformation. Hindi lang behavior modification, kundi heart transformation. So makikita natin dito na kapag ang banal na Espiritu ay nasa puso mo, nagkakaroon ng pagbabago nagkakaroon ng changing habits, nagbabago ang iyong mga ginagawa. Kung noon ay palainom ka, palamura ka, nagbabago ka na ngayon. Amen po ba? Nagbabago din ang appearance. Yung noon, marami ako nakita. Alam mo ba, noon nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, parang ewan. Pero nung nakakilala sa Panginoon, katulad natin, gumaganda, pumupogi sila araw-araw. Amen po ba? Dahil ang salita ng Diyos, alam niyo po ba yan? They are life to those who find them and a health to all their flesh. They are life to those who find them and a health to all their flesh. Kapag ikaw saturated ng salita ng Diyos, siyempre saturated galing na banal na Espiritu, alam mo ba, nagkakaroon ka ng, naguglaw ang itsura mo, gumaganda ka, at may mga sakit ay nagkakaroon ng kagalingan. Nagkakaroon din nagbabago din ang ating mga desires, motives, and attitudes and character because the Holy Spirit transform us from the inside out. And the next characteristic ng New Covenant Pentecost is that, sabi po doon, that the letter kills, but the Spirit gives life. Yan yung kanilang contrast. Doon sa law, okay, for the letter kills, but the Spirit gives life. The law exposed sin, but that could save from sin. The Spirit empowers transformation, holiness, and spiritual life. The letter kills, but the Spirit gives life. Alam niyo po ba, noong ibinigay ang Ten Commandments doon sa Old Testament, alam niyo pa, imbes na sumunod ang mga tao, alam mo ano nangyari sa kanila? Lalo silang sumuway.
Nung ibinigay ang Ten Commandments, huwag kang sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, anong ginawa ng mga Israelita? Gumawa sila, yan, meron siyang meron si Brother Andrew nakikinig eh. Anong ginawa nila? Nagkaroon ng gintong guya. Yun ay sinamba nila, di ba? Kasabi-sabi pa lang sa Old Testament, sa Covenant, sa Ten Commandments, walang kang ibang Diyos sa sasambahin maliban sa akin. Anong ginawa? Kabaliktaran. Amen po ba? Ganun, nagawa sila ng gintong guya at kanilang sinamba. Kaya nagalit si Moses, di ba? At ano ang nangyari during that time? Dahil sa kautusan, sila ay 3,000 people died at the foot of the Mount Sinai. Dahil sa kanilang pagsuway. Dahil pag may kautusan, siguradong may pagsuway. Sabi mo sa bata, huwag mong hahawakan yan. Huwag ka lalapit dyan. Ano gagawin ng bata? Lalong lalapit, lalong hahawakan. Ganon lang ang commandment, ganon lang law. The more na pinipigil mo, the more na gagawin. Kaya sa New Testament, nag-iba ang approach ni Lord. Iba na, di ba? So, the law kills, but the letter kills, but the Spirit gives life. Next, please. So, nagkaroon ng reversal. Sabi ko sa inyo kanina, nung ibinaba ang law, namatay ang 3,000 dahil sa kanilang pagsuway. At pagdating naman sa New Pentecost, nung nagsalita si Pedro sa harapan ng maraming tao at ipinahayag ang kabutihan at kaharian ng Panginoon, maraming nanampalataya at 3,000 new believers ang nag-accept sa ating Panginoon. So makita natin dito, pag nagbigay ng law, ano ang nangyari? Nagkakaroon ng subtraction. Pero, pag tinanggap mo ang banal na Espiritu, nagkakaroon ng addition. Amen po ba? Ano ba ang gusto nyo? Subtraction or addition? Addition. Gusto nyo ba na patuloy na magkaroon ng maraming addition sa buhay nyo? Yung mga single, gusto nyo magkaroon ng addition sa buhay nyo? Yung hindi pa tumatanggap sa Panginoong Hesukristo, tanggapin nyo na siya bilang inyong sariling Diyos, tagapagligtas ng inyong buhay. Dahil kapag siya tinanggap nyo, ang banal na Espiritu ay nasa sa inyo at magkakaroon ng addition, hindi subtraction. Amen po ba? Addition ng taong magmamahal sa iyo kung ano ka. Amen? That will accept you completely without any, walang mga kung ano pa mang mga conditions. Amen po ba? Kung gusto nyong patuloy na pagpalain kayo ng Diyos, pabayaan nyo ng banal na Espiritu ang patuloy na magturo sa inyo kung paano makikipag-usap, kung paano makikipag-deal, kung paano magtatransact ng business, kung paano magtatrabaho, paano magtuturo, paano magsasalita. Dahil si Lord, ipo-pour out niya yung knowledge na kailangan mo para maging successful ka. Amen po ba? So Jesus is the first fruit of the fulfillment. Christ became the first fruit. Kung noong unang panahon, ang first fruit ay mga ani na mga gulay, si Jesus Christ in the New Testament became the first fruit. He is the shadow doon sa New Testament, sa Old Testament, the shadow of the things to come. Yung pag-aalay noon nila ng physical harvest nung panahon na yon, in the New Testament, God provided the offering. At si Jesus Christ ang offering na pinrovide niya. The best, the first in the best, the only Son of God was offered para sa kaligtasan ng humanity. Amen po ba? He became the first fruit. God offered His best. The best that the heaven. Si Jesus Christ yun, in-offer niya as first fruit na dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, that is the meaning, His resurrection guaranteed a coming harvest, resurrection and redemption. Alam niyo po ba na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, He is the first fruit of the one who died and yet resurrected from life. Siya ang nag-iisa, kauna-unahang tao na namatay at muling nabuhay. Amen po ba? Aside from He is the first fruit, He is the best offering of God, siya din ang kauna-unahang namatay na muling nabuhay. At ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Anong pag-asa na binibigay sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo? Na tayo man, pagdating ng panahon, tayo man ay mabubuhay na mag-uli. Kaya ang kamatayan sa ating mga mananampalataya, amen po ba? Ang kamatayan sa ating mga mananampalataya ay isang pagtulog lang. Ang pag-alis sa isang realm, patungo sa panibagong dimension, panibagong realm, that the spiritual realm. At alam niyo po ba, pag nagkaroon tayo ng glorified body, katulad ng Panginoong Hesukristo, the glorified body will enjoy the physical, yung mga physical na nararanasan natin. Naalala niyo si Jesus Christ, nung time na siya ay resurrected from the dead, di ba kumain siya?
Nag-enjoy siya. Amen po ba? Alam mo, sa ating muling pagkabuhay ng katawang lupang ito, lahat ng yun ma-enjoy natin. Hindi tayo parang mga kaluluwa na lumilipad-lipad na, alam niyo yon, hindi ganun ang muling pagkabuhay natin. Ang lahat ng patay, dadating ang panahon, yung sting ng kamatayan will be defeated. Because Jesus Christ already defeated the death. Christ defeated death. At tayo, pagdating ng panahon, tayo man, magkakaroon ng kaganapan, yung pagkakatalo ng kamatayan. Ang mga namatay ng mga unang panahon, at tayong mamamatay kung hindi tayo abutan ng rapture. Pag tayo man ay mamatay sa physical body na to, magkakaroon tayo ng panibagong katawan, a glorified body. Dadating ang time na ang mga katawang lupang nabubulok na ito ay papalitan ng Diyos na mga katawang hindi nabubulok, forever young, forever healthy, and forever strong. Yung mga pangit, lalong gaganda. Sorry for the word pangit. Yung mga hindi kaaya-ayang pa sa paningin, magiging kaya-aya. Amen po ba? Kung sa panahon na to, feeling mo pango ka, pagdating ng panahon, magandang-maganda ka na sa harapan ni Lord. That will be your glorified body. Amen po ba? Kung ikaw ay medyo healthy, gusto mo pagdating ng panahon, ikaw ay magiging slim, maging sexy, mangyayari yon. Because, alam niyo po ba, sa presensya ng Diyos, walang pagkabulok. Amen po ba? Kasi ang pagkabulok, ang kamatayan, ang pagtanda, yan ay dala ng kasalanan. Amen po ba? Pero sa glorified body, dahil wala tayong kasalanan, we will be forever young. Huwag niyo ring isipin, ang Diyos natin, Ama na sa langit, ay matanda ha. Baka napipicture out niyo na ang Father God ay, dahil Father God siya, matanda. No, He is forever young, forever strong, forever healthy. Amen. Ganon din tayo mga kapatid. Kaya meron tayong pag-asa na pag tayo ay muling nabuhay, everything will be perfect. Amen? His resurrection guaranteed also our resurrection. Mamamatay man ang katawang ito. Pero dadating na panahon na ito ay muling bubuhayin. Yun ang pag-asa natin mga Kristiyano at mananampalataya ng Diyos. Na sa takdang panahon tayo muling bubuhayin ng Diyos. Kaya para saan ba ang lahat ng ginagawa nating ito? Hindi para dito ba sa mundong ito? Hindi, it's just a preparation. Doon sa mga gagawin natin, that will be forever and ever and ever. Wala nang katapusan yon. Dahil ang buhay sa mundo may katapusan. Pero sa piling ng Diyos, that will be forever. Pag sinabing forever, may hangganan ba? Wala. Forever. Walang hanggan. Death is, as heaven is true, hell is also true. Amen po ba? Kung merong life sa paraiso, sa piling ng ating Diyos, life after death, meron ding isang kasiguraduhan, meron ding impyerno. Kaya tayong mga mananampalataya ng Diyos, napaka-swerte natin, napaka-blessed natin, sorry for the word swerte, napaka-blessed natin. Alam mo kung bakit? Sigurado ka na na hindi ka doon mapupunta sa hell. Doon sa hell, walang hanggang pagdurusa. Pero doon sa piling ng ating Diyos, walang hanggang kaligayahan. At, ano pa? Lahat ng pwede mong maisip na magagandang bagay, walang hanggan yon. Amen po ba? Walang hanggang kagalakan sa piling ng Diyos. So meron tayong option, habang nandito tayo sa mundong to, maging nawa ng bawat isa sa atin, yung mga pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon. Gusto mo ba na sila maiwan doon sa lake of fire? Tapos ikaw naman doon nag-i-enjoy sa piling ng Lord? Maging desire ng heart natin. Huwag nating sarilinin ang salvation. I-share natin to. Amen po ba? Kaya ang CSF, we are planting churches. Amen. Para saan? Hindi naman to para sa atin, para matanyag tayo, di ba? Kundi we have this heart, meron tayong heart na gusto natin hindi lang tayo na andoon sa piling ng Diyos, kundi lahat ng mahal natin sa buhay, lahat ng mga tao, walang maiwan doon sa lake of fire. Amen po ba? Masarap isipin na kahit na yung galit sa'yo dito sa mundong ito, pagdating ng time na nakakilala sila sa Panginoon, yung kaaway mo, ay magkikita kayo doon sa piling ng Diyos at kayo magkukumustahan na parang walang nangyari, no? Yung nagchichismis sa'yo, pagdating doon, ay, friends na kayo, close na kayong dalawa. Diba? Ang sarap kaya noon, ang daming, masarap isipin na, kaya kung nagagalit yung kapitbahay mo sa'yo, chinichismis ka ng kapitbahay mo, the more na magsumikap ka na maging Kristiyano siya, lalo kang magpahayag ng salita ng Diyos sa Kanya. Amen po ba? Dahil, para mawala yung galit niya sa'yo, sabi mo kapatid, gusto kong pagdating ng panahon, kasama kitang nag-i-enjoy sa piling ni Lord. Kaya,
tanggapin mo na ang Panginoong Jesus bilang iyong sariling Diyos, tagapagligtas ng buhay, sigurado ka sa piling ng Diyos. Yung mga galit sa'yo, sabihin mo yon. Ayoko mapunta ka sa doon sa lake of fire. Kaya, magbati na tayong dalawa. Halika sa church, sama tayo. Amen. So, Pentecost became a harvest of souls. Pentecost gathered nations together. The harvest was no longer wheat. The harvest became souls from every tribe and language. And Acts 2 marked the birth of the church and the beginning of the worldwide gospel of harvest. Nung binaba ang banal na espiritu ng New Testament, doon nag-umpisang magkaroon ng church. Ipinanganak ang church ni Lord. Tayo yun, yung mananampalataya. Amen po ba? At doon lumaganap ang salita ng Diyos, ang kanyang paghahari. Hindi lamang doon sa Jerusalem, kumalat hanggang Judea, hanggang sa buong mundo, hanggang ngayon. Ang salita ng Diyos ngayon ay saturated na ang mundo. Amen po ba? Kung meron pang hindi naaabot, maybe kailangan lang nila ng reminder. Kasi ngayong panahon na to, lahat naman may access na, di ba, sa technology. So yung Word of God, madali nang ma-disseminate. Amen po ba? Nakita natin, nagkaroon ng harvest ng soul sa New Testament, harvest of soul, at doon tayo nag-umpisa, yung mga mananampalataya ng Diyos. Pentecost gathered nations, next please. Application for believers today. Ano ang application nito sa ating mga mananampalataya ngayon? Nais ipaalala sa bawat isa sa atin, yung Pentecost na yon na nangyari nung una at ng Old and New Testament, that God always fulfills His promise. Ano man yung pinramis ni Lord sa New Testament, na harvest, nangyari sa New Testament, right? Amen? God always fulfills His promise. His promises, what God established in Leviticus was fulfilled in Acts. May mga bagay tayong hiningi kay Lord, di ba? Sabi mo, Lord, promise mo yan sa sinabi mo sa iyong salita, kasi ganun ako mag-pray. Lord, sinabi mo sa iyong salita, ganito eh. Di ba? Kailan mo tutuparan yung promise mo sa akin? The more na lagi mong pinapaalala kay Lord yung promise niya sa iyo. Kaya mahalaga magbasa ng Biblia, no? Andito lahat ng promises ni Lord. Basahin mo lahat ng promises ni Lord. Para every time na may hihilingin ka sa Kanya, sasabihin ka sa Kanya, gamitin mo, quote the Word of God. Sinabi mo, Lord, ganito eh. Bakit hanggang hindi ko pa natatanggap? Ang promises ni Lord sa Biblia, hindi kailanman, hindi ito mapapawalang bisa, kundi matutupad ito sa mga takdang panahong tinalaga niya. Amen po ba? Dahil ang Diyos tapat sa Kanyang salita. Believers must live Spirit-empowered life. Pag sinabing Spirit-empowered lives, ibig sabihin, ano ba ang gagawin natin? Kailangan natin ang guidance ng Holy Spirit sa bawat araw ng ating buhay. Living daily under the guidance and influence of the Holy Spirit, choosing words and action that align with the will of God. Hindi na natin pag-aari ang buhay na to. Ang buhay na ito ay refleksyon ng Diyos mong sinasamba. Ano ba ang Diyos mong sinasamba? Banal. Amen po ba? Dapat mag-reflect din ng kabanalan ng buhay mo. Ang Diyos mong sinasamba ay nag-a-utter ng blessing. Ano ba dapat ang gagawin mo because ikaw ay reflection? Mag-a-utter ka rin ng blessing sa kapwa mo. Amen po ba? Ang buhay na ito ay refleksyon ng ano ba yan? Yung generosity. Reflection of the generosity of God. So, dahil generous ang ating God, ano dapat ang gagawin natin bilang Kanyang mga mananampalataya? Maging generous din tayo because we are reflecting His generosity. Amen po ba? Lahat ng mabubuting bagay na meron ng ating Ama, ang ating Diyos, dapat mag-reflect yun sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen po ba? So, and then we are called to be, next please, we are called to be the first fruit unto God. We are called to be first fruit unto God. Believers are consecrated because first fruit are consecrated, holy and dedicated to God. Dapat na ang buhay na ito, we must live this life sa best version na kung ano ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen po ba? We are called to be the first fruit. Ano ba yung first fruit? Best. Di ba? So dapat lahat ng gagawin mo, best din para sa Panginoon. Ano man yan ang ginagawa mo, pagtuturo man yan, paglalaba man yan, paglilingkod man yan, give your best. Amen po ba? Nais ng Diyos, ibigay mo yung best mo para sa Kanya because we are His first fruit. We are consecrated. Tayo ay itinangin na ng Diyos, pinabanal at nakadedicate sa Kanya. Our life should reflect the coming kingdom harvest. Our life should reflect God's goodness. Dapat ang buhay na ito mag-reflect, magpakita ng kabutihan ng Diyos. Makita dapat ng tao na ang goodness ng Diyos sa buhay natin, magkaroon ng pagbabago.
Dahil buhay ang banal na Espiritu na nasa ating mga puso, we are called to become evidence of God's kingdom. Ebidensya ka ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay ano? Righteousness, peace, joy. Amen po ba? Dapat ganun din ang buhay mo, maging ebidensya ng kingdom ni God. Kasi ang kingdom ni God ay puno-puno ng kabanalan, katwiran, kapayapaan, kagalakan. Dapat ganun din ang mag-reflect sa buhay mo because you are the reflection of God's kingdom. And for my conclusion, makita po natin dito ang difference ng, summary lang to, no? First Pentecost and the New Pentecost. So, First Pentecost, nagkaroon ng physical harvest. Sa New Pentecost, nagkaroon ng spiritual harvest. Sa Sinai, binigay ang kautusan sa stone of tablets. Sa New Pentecost, nagkaroon ng kautusan sa ating puso. Sa First Pentecost, binuang Israel bilang isang nation of God. And the Second Pentecost birthed the church. Tayo yon. And sa First Pentecost, pinakita ang kabanalan ng Diyos. At sa Second Pentecost, ipinakita ang presensya ng Diyos. Nandahan sa atin ang presensya ng Diyos para magkaroon tayo ng kabanalan. God no longer desired only to dwell among His people, but within His people. Nagkaroon ng pagbabago yung approach ng Panginoon sa atin. Sa Old Testament, iba ang approach ni Lord, magbigay ng kautusan. Pero sa New Testament, nandahan siya sa bawat isa sa atin. Nangusap siya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Naranasan natin ang pagkilos sa banal na Espiritu sa buhay natin. Patuloy natin purihin ang ating Diyos na buhay. Praise God.